Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Soto ginawaran ng Outstanding Senate President Award. Pinarangalan ng Public Attorney's Office si Senate President Vicente Soto III ng Outstanding Senate President Award na ginanap sa 9th Grand National Convention sa Pasay City, isang pagkilala na nagkataong ibinigay sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa Supreme Court of the Philippines. Ay nako. Kinasuhan sa Supreme Court, pinapasagot ng Korte Suprema ngayon. Binigyan ng award. Wow naman! Sa mga larawang ibinahagi ng Office of the President, makikitang personal na tinanggap ni Soto ang parangal at humarap sa dandaang dumalo sa nasabing pagtitipon. Ang naglabas pa pala nito, Office of the Senate President. Ano yan? Binubuhat ang sariling bangko? Okay lang kung ang naglabas is ang Public Attorney's Office. Pwede yan. Kaya lang ngayon na kontrobersya sa kasong isinampa sa kanya, inaksyonan ng Korte Suprema ang kasong indirect contempt, magpapalabas ng ganyan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Ano ba ang purpose? Bakit naglabas kayo ng mga ganyan? Ay nako. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Soto ang kahalagaan ng kapangyarihan bilang responsibilidad. Sabi niya, for those in public service, we are not given this power for our own sake. We are given to protect the vulnerable and build institutions worthy of the people that we serve. Dumating ang parangal sa panahong nasa sentro siya sa isang issue matapos siyang utusan ng Supreme Court of the Philippines na magpaliwanag tungkol sa isang verified petition for indirect contempt. Ang petition na inahain grupo ng abogado kabilang ni Atty. Ferdinand Topacio ay nakabatay sa mga pahayag ni Soto na pumupuna sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni BP Sara. Ano yung mga pahayag niya noon? It's a sad day for constitutional law. Akala mo, expert siya sa constitutional law. Ano bang karapatan ng isang komedyante at bulaga host na magpahayag tungkol sa constitutional law na i-criticize niya ang decision, majority decision ng mga maestrado ng Korte Suprema. Sabi niya, it's a judicial overreach. Sumusobra na sila. Ano pa yon? It's a judicial legislation. Ano pa? Sabi niya, dapat magkaroon ng charter change. Ay, nako. Sige, good luck po. Sagutin nyo ng maigi para hindi kayo matulad sa inyong lolo. Kasi nga, ang kanyang lolo, Atty. Vicente Soto, I don't know, the second ba? Na nasintensyahan ng Korte Suprema noon ng indirect contempt at naparusahan. Well, ang alam ko, ang parusa naman ito is hindi magaan lang. Parang multa lang. Multa, wala namang imprisonment. Kaya lang, to me personal opinion ko lang, Senate President ka, the fact na kinasuhan ka ng indirect contempt, ay, to me, malaking bagay yun. Tingnan nyo yung unang sinampahan ni na Atty. Topacio. Indirect contempt din.
Ganon din, tutol sila sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Sara. Percy Sendanya, Larry Gadon, Richard Hidarian. Nauna pang naisampa yung kaso nila na indirect contempt, hindi pa naman inaaksyonan ng Korte Suprema. So, ang basa ko doon, ang opinion ko is, okay na lang. Kasi hindi naman sila mga matataas na opisyal ng gobyerno. Richard Hidarian, ano man lang yun. Journalist lang. Sendanya, party list representative. Larry Gadon, disbarred lawyer. Wag na nating pansinin yan. Wala. Etong Soto, bakit binigyang pansin? Senate President eh. Tama yung argument ng mga petitioners na dahil sa influence niya as Senate President, maapektuhan ang tiwala ng publiko sa Supreme Court sa kanyang mga pinagsasabi. Kaya ngayon, magandang development ito at pinapasagot siya. O ngayon, biglang lumabas, award! Wow naman! Di ba nag-iisa lang ang Senate President at a time? Tapos, bibigyan ka ng outstanding. Okay sana kung ordinary senator siya, among the 24 senators, siya ang natatangi outstanding. Okay. Kailang outstanding Senate President. Ano naman ang ng Public Attorney's Office? Ano ang dapat ang awardan ninyo yung mga abogado, yung mga nagtatrabaho sa PAO. Kasi alam ko, maraming mahirap ang trabaho ng PAO. Nire-represent nila ang mga walang-wala. Kaya tumi ang dapat maawardan ang mga outstanding public attorneys na nagdedepensa sa mga kawawa. Senate President, bakit mo bibigyan ng award? Anyway, opinion ko lang yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa balay sa tabangan na mo yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga silupin lang. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga kuan na silupin lang gyud in taon. Karon makaatop na gyud ni sila kay nahatag naman sa ila ang yero. Ug karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon ipuli sa ilang atop nga silupin lang. Mga patos ng tubig oh. Dito ibutang dito. Bus da. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nindot na napulian na gid tong silupin. Ako magpasalamat sa Ginoo nga napulian na din yung akong atop labi na sa nagtabang opsin. Ang inaot sad ko nga bisan pa sa among kalisod na naay nakatabang sa amoa na naghatag opsin na pulian ni akong atop labi na sa naghatag ang inaot sad ko nga
hatagan og maayong panlabas ug labira ning among kuan karon. Ikaw na Ginoo magbantay silang pag uli. Kung nga makaabot sila. Salamat. Sa mga kadalanan. Salamat. Kaya nakaput